Naging instant millionaire ang mga anak ko dahil sa ginawa ko pero. Dear Ate Ann, itago niyo na lang ako sa pangalang Jenna. May 4 akong anak at mag-isa ko silang pinalaki matapos mamatay ng asawa ko. 11 years na ang nakalipas. Minsan, naiisip ko kung paano ko nagawa ang lahat ng ito. Ang buhay ng isang single mother ay talagang mahirap, pero para sa mga anak ko, wala akong ibang iniisip kundi ang kanilang kinabukasan. Mula nang mamatay ang mister ko, nagtrabaho ako ng masigasig. Nakilala ako sa barangay bilang isang masipag na tindera. Sabi nga ng iba, para akong makina tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho. Lahat ng kita ko, pinagsikapan kong ipunin para sa kanilang edukasyon. Wala akong ibang pangarap, kundi ang makapagtapos sila ng kolehiyo. Sabi nga, pera lang yan, pero ang edukasyon, walang katumbas. Nang mag-graduate na sila, sobrang proud ako. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang landas na tinahak. May anak akong nagtatrabaho sa Maynila, isa sa Cebu, at ang dalawa naman, nag-asawa na at may mga sariling pamilya. Sa kabila ng lahat, palagi namang may ipinapadala ang mga anak ko sa akin. Kahit nasa malayo sila, nagpapadala pa rin sila ng pera. Madalas, binabayaran nila ang mga utang ko at sinisigurado nilang walang kulang sa akin. Parang mga anghel sila sa buhay ko. Nang dumating ang kaarawan ko, nag-expect ako na may mga sorpresa sila, pero wala ni isa man ang dumating. Minsan, naiisip ko, baka busy lang sila. Pero habang tumatagal, unti-unti, ramdam ko na parang wala akong halaga sa kanila. Umaga ng kaarawan ko, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang anak. Happy birthday, Ma. I love you. Masaya ako sa simpleng greeting pero sa likod ng ngiti ko, may lungkot pa ring sumasagi sa isip ko. Minsan, naiisip ko ang mga sakripisyo ko, ang mga pinagdaraanan ko para sa kanila. Tinatanggap ko ang lahat ng pagod, pero bakit kaya parang wala silang oras sa akin? Masakit, pero naiintindihan ko na siguro ang mundo nila. Lahat naman tayo may kanya-kanyang buhay at mga responsibilidad. Hanggang sa nagkasakit ako, at ako lang ang nag-alaga sa sarili ko. Mahirap pero kinaya ko, pero yun ang akala ko. Ngayon, 1 taon na ang nakalipas, nagbago ang lahat. Namatay si Mama dahil sa sakit niya. Hello, ako si Emily, anak ni Jenna. I'm really sorry kung huli na ako nagpakilala. Ang lahat ng ito ay galing sa puso ko. Nagpasya akong sulatan ang kwentong ito upang ipaalam sa inyo ang mga huling mensahe ni Mama. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng sulat para sa amin. Binasa ko ito habang naiiyak. Sabi niya, "Mga anak, lahat ng pera na binigay niyo sa akin, deneposit ko lahat sa bangko. Kayo na ang bahala sa paghahati-hati dito." Napakasimple ng mga salita niya, pero napakalalim ng kahulugan. Sobrang dami ng mga alaala ang bumalik sa isip ko. Yung mga araw na tinutulungan kami ni Mama, para sa mga proyekto sa school, yung mga pagkakataong nagka-bonding kami sa harap ng TV habang nanonood ng paborito naming mga palabas, at yung mga yakap at halik ni Mama tuwing nauubos na ang aming lakas. Naramdaman ko na lahat ng sakripisyo at pagmamahal niya ay para sa kinabukasan namin. Minsan, naiisip ko, habang buhay pa ang mama namin, sana ay naiparamdam namin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya. Pero alam kong huli na ang lahat dahil wala na siya. Ang aral na naiwan sa amin ni Mama ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sakripisyo, at kung paano namin mapanatili ang mga alaala niya sa aming mga puso. Sa kabila ng kanyang pagkawala, dala-dala namin ang kanyang mga aral at pagmamahal. Kaya sa mga kapwa-anak, huwag kalimutang yakapin ang mga magulang nyo habang nandyan pa sila. Hindi lang sila nagbibigay ng buhay, kundi nagbibigay din ng mga pangarap at pag-asa para sa atin. Sa dulo, ang mga simpleng mensahe, tawanan, at mga yakap ay siyang tunay na kayamanan sa ating buhay. Salamat, Ate Ann, sa pagbibigay ng pagkakataon na ipahayag ang kwento ng aming pamilya. Ang mga aral at alaala ni Mama ay mananatili sa amin habang buhay.